Jezebel, what kind of attitude is that? Wala ka sa bahay para umasta ng ganyan dito. Hindi mo na ba talaga igagalang ang kuya mo? Mukhang nasasaktan na sermon ni Emily sa babae. Sinamaan ni Jezebel ng tingin si Emily. Hindi siya maaring mawala sa poise niya sa harapan nito at ng iba pa na humuhusga sa karakter ng pagkatao niya. Bigla siyang humiti at nagbago ang isip. Oh sorry, ang templang kape ko nga lang pala ang gustong inumin ni Emily. Nanlaki ang mga mata ni Emily nang mabasa ang nasa isipan ni Jezebel. Mabilis siyang humarang sa daraanan nito nang tumayo. Saan ka pupunta? Oras ng trabaho at hindi ka allowed gawin ang anumang gusto mo, are you sure? Mas pakikinggan ba kita kaysa sa utos ng si? Nang aasar niyang tanong kay Emily. Ms. Emily, please wag niyo nang delay ang pag-alis niya. Utos ng CEO ang lahat ng ito, mahinahon na pakiusap ni Julia sa dalaga. Taas noo at binangga ni Jezebel balikat ang dibdib ni Emily upang makadaan. Nilingon pa niya ito at muntik na itong matumba. Oops, sorry. Next time ay huwag paharan-harang sa daanan. Halos maiyak si Emily dahil sa inis. Nagmamadaling sinundan niya ito nang makalabas na sa area. Hindi niya hahayaang makapagsolo ito at si Tyrone. Biglang nabura ang ngiti sa labi Jezebel nang nasa tapat na siya sa pinto ng opisina ni Tyrone. Ang assistant nito ay hindi na sumunod at mukhang alam nitong magkaroon ng giyera sa loob. Alam niyang susunod si Emily kaya walang paalam o katok na binuksan na niya ang pinto. Pilit niyang pinatili ang katigasan ng puso nang makita ang gwapong mukha ni Tyrone. Mukhang nagulat pa ito dahil napalakas ang bukas niya sa pinto. Nanatili si Tyrone sa kinaupuan nang makita ang dalaga at halatang galit. Gusto niya itong salubungin ng yakap at halik ngunit pinigilan niya ang sarili. Where's the coffee? Formal niyang tanong dito nang makalapit ito. Naningkit ang mga mata ni Jezebel at talagang kape lang ang hanap o kailangan sa kanya. Nang marinig ang paparating na mga yabag na alam niya si Emily iyon ay mabilis siyang lumapit sa binata at umupo sa kandugang nito. Halatang nagulat ito at hindi niya binigyan ng pagkakataong makaprotesta. Ngunit bago pa lumapat ang labi niya sa bibig ni Tyrone, ay umalingaw-ngaw na ang boses ni Emily sa apat na sulok ng opisina, kasabay ng pagsara ng pinto. Jezebel, ano ang ginagawa mo? Halos umakyat ang dugo sa ulo ni Emily dahil sa galit ng mabautan ang ginagawang babae kay Tyrone. Lilingunin na sana niya si Emily upang sagutin, ngunit nagulat siya sa ginawa ni Tyrone. Biglang ikinulong nito sa dalawang palad ang mukha niya at itinuloy ang balak niyang gawin dito kanina. Nanlaki ang mga mata niya at nanulak dahil sa pagkagulat. Pero hindi siya nito binitawan. Pakiramdam ni Emily ay nanlaki pari ang ulo niya sa nasaksihan. Ilang seconds din siyang natulala dahil sa gulat at hindi makapaniwala. Nang makabawi mula sa pagkagulat at galit na lumapit siya kay Emily at hinila ang buhok nito. Let him go, bitch! Maging si Tyrone ay nagulat sa ginawa ni Emily. Let her go. Bulyaw niya dito at hawak ng mahigpit ang kamay nitong nakahila sa buhok ni Jezebel. Daig pa ni Emily ang nasaboga ng bomba at parang nabingi siya sa lakas ng boses ni Tyrone. Natakot siya nang masalubong ang nagbabaga nitong tingin sa kanya dahil sa galit. Sa kanya lang randam ang sakit sa kamay nang lalo nitong diinan ang hawak doon. Nabitawan niya ang buhok ni Jezebel at umurong ng hakbang. Mabilis na niyakap ni Tyrone ang dalaga at hinaplos ang buhok nitong nagulo dahil kay Emily. Pakiramdam ni Jezebel ay nangapal ang anit niya dahil sa ginawa ni Emily. Hindi man lang siya nakaganti dahil ang lalaki ay yakap siya ng mahigpit. Hindi niya alam kung pinoprotektahan siya kay Emily kaya ayaw siyang pakawalan. O si Emily ang pinoprotektahan at alam nitong kakalbuhin niya ang babaeng iyon kapag nakawala siya para makaganti. What the hell are you doing? Bulyaw ni Tyrone kay Emily. Bumuka ang bibig ni Emily ngunit nanginig ang ibabang labi dahil sa kabang nadarama at galit. She kissed you. Naiiyadj niyang turo kay Jezebel. I kissed her and it's none of your business to interfere. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jezebel at hindi makapaniwala sa narinig na sinabi ni Tyrone kay Emily. Siguradong durog at duguan ang puso ni Emily sa masakit na salitang binitiwan ni Tyrone. Ang sakit niyong nakita nang ang may kahalikang iba ang lalaking mahal, ay pagsabihan pa na parang basura sa buhay ng binata. So sorry, I'm just worried na baka may ibang makakita sa inyo.
Alam mong ang alam ng lahat dito ay ako ang fiancé mo. Naiiyak pa rin na paliwanag ni Emily sa binata. Nangunot ang noo ni Tyrone at wala siyang matandaang nag-announce siya tungkol sa relasyon nila ni Emily sa kumpanya. Tyrone, ang alam ng lahat dito ay kapatid mo si Jezabel, kaya hindi tama na makitang hindi ko kailangan ang opinyon mo. Kung sino man ang nagkakalat ng maling balita ay pananagutin ko. Galit niyang putol sa pagsasalita ni Emily. Napataas ang kilay ni Jezabel sa narinig. Nagdidiriwang ang puso niya sa kaalamang hindi gusto ni Tyrone na isipin ng lahat na kapatid lamang siya nito. Mariing naglapat ang labi niya upang pigilan ang mapangiti at nag-angat ng tingin. Pagkakita niya sa mukha ni Emily ay nakaramdam siya ng awa dito. Babae pa rin kasi siya at alam niya kung gaano kasakit dito ang mga sinabi ni Tyrone. Tyrone! Tumulo na luha sa mga mata ni Emily at sobrang nasasaktan. Get out! Mahina ngunit maautoridad na utos ni Tyrone kay Emily. Napasinok si Emily at naghalo ang sakit, takot at pagkapahiya sa mga nangyari. Natatakot siya na baka totohanin ni Tyrone na alamin kung sino ang nagkakalat ng maling balita. Napahiya naman siya kay Jezabel at tiyak na pagtawanan siya nito. Para na ring ipinamukha sa kanya ngayon ni Jezabel na wala siyang laban dito kay Tyrone. Emily, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ko. Nabigla lamang ako at nais paalalahanan ka dahil hindi magandang may makakita sa inyo sa ganyang sitwasyon. Sa babae na nakiusap si Emily. Lalapitan niya sana ito upang hawakan sa balikat, ngunit mabilis na tinabig ni Tyrone ang kamay niya na parab ang takot na saktan niyang muli si Jezabel. I said, get out. Galit na pag-ulit ni Tyrone nang hindi pa rin natinag sa kinatayuan si Emily. Hindi niya rin maintindihan ang sarili pero sa halip na maawa dito dahil umiyak ay lalo lang nairita dito. Napapitlag si Jezabel at nagulat sa pagtaas ng beses ni Tyrone. Hindi pa rin siya makapaniwalang nasisigawan nito si Emily at kulang na lang ay itago siya sa mga braso nito upang hindi maabot ni Emily. Patakbong lumabas na ng opisina si Emily. Kung pwede lang mag-rewind ay hindi niya sasaktan si Jezabel sa harapan ni Tyrone. Hindi sana magalit ng husto sa kanya ang binata. Dumiritso siya sa kanyang opisina upang doon magpalamig ng galit. Mabuti na lang at walang ibang tao nakakakita sa kanya dahil hindi niya mapigilan ang pagtulo ng mga luha. Sorry, masakit pa ba? Masuyong tanong ni Tyrone sa dalaga ng sila na lang dalawa. Sa pitilitang tumayo si Jezabel at lumayo sa binata. Sanay na ako. Tama si Emily, hindi gawain ng magkapatid na halikan mo ako sa labi kaya inaasahan kong hindi na maulit pa ang nangyari kanina. Napatiin bagang si Tyrone. Ito naman ang gusto niya noon, ang itanim sa isipan ni Jezabel na magkapatid sila. Pero ngayon ay hindi niya gusto na ganoon ang pagtingin sa kanya ng dalaga. Aalis na ako kung wala ka ng ibang kailangan pa. Tatalikod na sana siya ngunit ang bilis na nahabol siya ng binata. Tyrone, ano ba? Tinulak niya ito, ngunit hindi man lang natinag at niyakap pa siya. Please, huwag ka nang magalit sa akin. May nangyari lang talagang hindi maganda kahapon kaya, hindi mo kailangan mo magpaliwanag at wala tayong relasyon. Putol niya sa pagsasalita at malakas na tinulak ito upang makalayo. Napabuga ng hangin sa bibig si Tyrone at ayaw makinig sa kanya ng dalaga. Nang tatalikod na naman ito ay binuhat na niya ito at pinaupo sa itaas ng lamesa. What the hell, Tyrone? Ano ba ang problema mo? Galit niyang hinampas sa dibdib ang binata at pumagitnan pa ito sa pagitan ng mga hita niya upang hindi siya makagalaw ng maayos. Mabilis niyang iniwas ang tingin sa nangungusap nitong mga mata. Lalambot na naman kasi ang puso niya at bibigay agad kapag ganito sa kanya si Tyrone. Patawarin mo na ako at hayaang makabawi sa kagaguhang nagawa ko noon. Pagsusumamo niya sa dalaga. Bakit? Ano ba ang kasalanan mo sa akin? Pang-aasar niya rito. Marami itong kasalanan at gusto niyang malaman kung alam din ba nito ang kasalanang nagawa sa kanya. Marami, pero nagkakakulang iyon dahil gusto ko lang sanang mag-focus ka sa pag-aaral at makapagtapos. Alam ko na mali rin ang pamamaraan ko pero maniwala ka, hindi totoong may relasyon kami ni Emily. Tinaasan niya ng kilay ang binata. Really ha? Kaya pala hanggang dito sa kumpanya ay siya ang fiancé mo, naasar na naman siya sa binata. Niyakap ni Tyrone ang dalaga at isinubsob ang mukha sa pagitan ng liig nito ang balikat. Itatama ko ang lahat, bigyan mo lang ako ng oras.
Nakagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ang paglapat ng labi ng binata sa liig niya. Hindi maari, hindi pa ito ang tamang oras na bumigay dito. Ayaw niya ring masaktan pang muli kaya dapat hindi na siya marupok sa mata ng binata. Nag-angat ng mukha si Tyrone mula sa pagkasubsob ng mukha sa liig ng dalaga at nangungusap ang mga titig dito. Gagawin ko ang gusto mo, wag mo lang ako iwasan ok. Palabasin mo na ako dito kung talagang sinsero ka sa mga sinasabi mo. Pero ayaw kong dagdagan ang hindi magandang tsismis na kumakalat dito sa kumpanya tungkol sa akin. Oras ng trabaho ngayon at hindi magandang tingnan na narito ako sa opisina mo. Napabuntong hininga si Tyrone. Ang laki na nga ng pinagbago ng dalaga at maging ang pag-iisip nito ay nag-matured na. Natatakot siya na baka pati ang puso nito ay magbago na rin ang tibok niyon. Marahan niyang tinulak palayo sa kanya ang binata saka bumaba na sa table. Gawin mo iyang sinasabi mong babawi at patunayan. Inunat niya ang kamay sa harapan ng tangkang yayakapin na naman siya ng ninata. Huwag mong idaan sa landi iyang aksyon na gagawin mo, na ihaplos ni Tyrone ang dalawang kamay sa batok at hindi na ituloy sa lagyakap sa dalaga. But I miss you. Miss you mukha mo. Kung na-miss mo ako ay dapat agad mo akong pinuntahan nang dumating ka. Nainis na naman siya sa binata. Huminga ng malalim si Tyrone at ramdam niyang nainis na naman sa kanya ang dalaga. Ayaw niyang madagdagan iyon kaya umurong na siya upang makadaan ito. Taas noon na nilampasan ni Jezabel ang binata. Proud siya sa kanyang sarili ngayon at hindi na siya ang sunod-sunuran sa binata. Nagawa na niyang labanan ang bugso ng damdamin at napanindigan ang katigasan ng puso. Pero ang totoo ay kanina pa niya gustong kuyumusin ng halik ang labi ng binata. Bago pa matalo ng kalandian ang isipan ay nagmamadali na siyang lumabas ng opisina. Nanlulumong na paupo si Tyrone sa swivel chair habang sinusundan ng tingin ang dalaga na mukhang may humahabol na multo dito. Pakiramdam niya ay lalo siyang nauhaw dahil nabitin sa halik ng dalaga. Napamura siya sa isipan at maring ipinikit ang mga mata nang may gumihit na init sa anakonda niya. Ganoon ang epekto sa kanya ng dalaga noon pa kaya nga takot siya nang maging clingy sa kanya ito. Mabilis niyang tinawagan sa intercom ang assistant at nanghingi ng tubig. Pagbalik ni Jezabel sa pwesto ay nakatingin sa kanya ang lahat pero tahimik. Hindi niya alam kung bakit mukhang naaawa na naman ang tingin sa kanya ng ilan. Ang iba ay mukhang nandidiri sa kanya. Nagkibit balikat na lamang siya at hindi pinansin ang mga ito. Pagkaupo niya ay halos wala din siyang magawa. Wala kasing naglalakas loob na utusan pa siya at hindi niya gusto iyon. Ayusin ang trabaho at huwag gumaya sa isa dyan na gusto ay maging buhay siniprita lang dito sa kumpanya, malakas na pumalakpak pa si Katibag habang umiikot sa area. Umikot ang mga mata ni Jezabel at alam niyang siya ang pinaparinggan ng babaeng mataba. Bigla niyang naalalang mag-draw na lang ng naisip niyang jewelry. Inspired siya ngayon at masaya kaya hindi niya dapat sayangin. Jezabel, ano ang ginawa mo sa office ng SHI kanina? Hindi na nakatiis na tanong ni Lori. Nothing gimatabarang niyang sagot kay Lori habang patuloy sa ginagawa. Hey, wag madaya. Sige na ikwento mo na. Pamimilit ni Lori at inilapit pa nagkinaupan sa kaibigan. Inis na inignora niya si Emily. Ayaw niyang masira ang mood niya sa ginagawa, kaya nagkunwaring walang naririnig. Ang akala niya ay nagsawa na ito sa pangungulit ng biglang matahimik. Nagulat na lang siya nang maamoy ang pamilyar na bango. Pang-angat niya ng tingin ay ang gwapong mukha ni Tyrone ang bumungad sa kanya. What are you doing? Tanong ni Tyrone at sinilipan ng ginagawa ng dalaga. Napalunok ng sariling laway si Jezabel at hindi alam kung ano ang iakto sa harapan ng binata lalo na at maraming audience. Ang lapit na rin ang mukha nito sa kanya, kaya nakakadernonyo sa malandi niyang isipan. Natauhan lang siya nang makitang kinuha nito ang cellphone niya. Hey, akin yan! Umangat ang isang sulok ng labi ni Tyrone at itinaas ang kamay na may hawak ng cellphone upang hindi maagaw ng cellphone. Inis na naipadyak ni Jezabel ang isang paa at nainis sa binata. Pero natigilan siya nang mapatingin sa unahan. Lahat ay nakaawang ang bibig habang nakatitig sa kanila. What are you doing? Pabulong itang-angil kay Tyrone. Lihim na napangiti si Tyrone at hindi na makapalag sa kanya ang dalaga dahil may audience sila. Kung noon ay attention seeker ang dalaga sa kanya, kabaliktaran na ngayon. Mukhang siya na ang dating nasa sitwasyon ng dalaga.
Pilit nang umiti si Jezabel sa binata nang mahinuhang wala itong balak na ibalik sa kanya ang cellphone na hindi mag-cause confusion sa mga naroon. Kuya, akin na po ang cellphone ko. May diin ang tawag niya dito at pinarinig sa mga naroon. Biglang dumilim ang anyo ni Tyrone at hindi natuwa sa tawag sa kanya ng dalaga. Ano ang tawag mo sa akin? Mapanganib niyang tanong sa dalaga. Kukuya. Napaurong siya nang humakbang ang binata palapit sa kanya at nababasa niya sa mga titig nito na kaya siyang parusahan kahit sa harapan ng maraming tao. Parusang nakapanlambot ng tuhod. Baby, nagbabanta niyang tawag sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Jezabel at luminga sa paligid. Nahuli niya ang mabilis na pagyuko ng ulo ng mga naroon na para bang takot lumikha ng ingay. Mukhang hindi naman narinig ng mga ito ang pagtawag sa kanya ng binata. Muli siyang napaurong nang humakbang muli ang binata. Ngunit wala na siyang mauruang ang lamesa ang basa likuran. Nang makita ang paghulma ng pilyong ngiti sa labi ng binata, ay biglang nanghina ang mga tuhod niya. Napamura na lang siya sa isipan at nangigil siya sa labi ng binata lalo na kapag ganito. Parang gusto na lang niyang iuwi ito at itago sa kababaihan upang wala nang iba itong maakit pa. Inilapit ni Tyrone ang bibig sa tainga ng dalaga na napaliad na dahil sa kakaiwas sa kanya. Come to my office, Hess said in husky voice. Ang cellphone ko, halos bulong niyang reklamo nang tumalikod na ang binata at hawak din ang phone niya. Ibinulsa ni Tyrone ang cellphone ng dalaga at tumingin sa paligid. Naglibot muna siya sa paligid at tinitingnan ang gawa ng mga naroon habang nakapamulsa. Sir, good morning. Magmamadaling bati ni Katibag sa binata nang makalapit dito. Napatingin si Tyrone sa babaeng bumati sa kanya. Nakilala niya ito. Kumusta ang intern natin dito? Napalunok ng sariling laway si Katibag at kinabahan. Ang lalim kong maningin ang binata at nakaka-intimidate din. Aayos naman po, sir. Good, ayaw kong mabalitaang na tinitake advantage ninyo ang intern. Pagkasabi niyon ay tiningnan ni Tyrone isa-isa ang mga naroon. Muling napalunok ng sariling laway si Katibag at kinabahan. Mukhang hindi pa alam ng si Hisero ang ginawa niya mahinahon pa ito. Nilingon muna ni Tyrone si Jezabel bago tuluyang umalis. Wala rin siya balak ibalik ang cellphone nito hanggat hindi siya kinakausap ng maayos. Saan ka pupunta? Tanong ni Lori kay Jezabel nang humakbang ito. Kailangan kong kunin ang cellphone sa kuya ko. Umiti pa siya sa mga nakarinig upang hindi mag-isip ng iba pa. Naiinis na sinundan ng tingin ni Lori ang kaibigan. Naiingit siya dahil mukhang ok na ito at maging masaya kay Tyrone. Pagkapasok ni Jezabel sa opisina ni Tyrone ay naabutan niya itong pinakatitigan ang cellphone niya. Umiti pa ito nang makita siya. Akin na iyan. Inilahad niya ang kamay sa harapan nito. Come and get it. Iniikot ni Tyrone ang inuupuan patalikod sa lamesa. Walang magawa si Jezabel kundi ang umikot na rin sa table upang malapitan ang binata. Pero naging handa siya sa kamanyakan ng binata. Unlock. Utos ni Tyrone sa dalaga at inabot ang cellphone dito. Pahablot niyang kinuha ang cellphone, no. Tatakas basa na siya ngunit mabilis siyang nahila sa kamay. Ang bagsak niya ay sa kandungan nito. Hey, let me go. Unblock mo muna ako at huwag mauliting block ako. Tinatakot mo ba ako? Naiinis niyang tanong sa binata. Hindi na siya naglumikot dahil parang tumitigas ang inuupuan niya sa bawat galaw niya. No, pero alam mo ang kaya kong gawin upang makuha ang gusto ko. Napasinghap siya nang biglang iangat ng binata ang katawan niya, iniba ng posisyon ang upo niya dito. Nagawa nito iupo sa kandungan nito paharap at nakabuka ang mga hita. Nakasuot pa naman siya ng skirt kaya umangat iyon at halos masilipan na siya kung wala lang suot na styling short. Napangiti si Tyrone nang makita ang pamumula ng mukha ng dalaga. Walang paalam na humaplos ang palad niya sa hita nito habang nanatili ang tingin sa maamo nitong mukha na kagat ni Jezabel ang loob ng bibig upang pigilan ang sarili na mapasingha. Alam niyang sinusukat ng binata kung hanggang saan niya kayang labanan ang bugso ng damdamin at pang-aakit nito. Hindi dapat siya ang unang bumigay. Umangat ang isang sulok ng labi ni Tyrone nang manatiling tuod sa kandungan niya ang dalaga. Itinaas pa niya ang kamay hanggang sa napamura siya sa isipan nang maramdaman kung ano na ang nadangil ng daliri niya. Mukhang hindi niya mapanindigan ang nais gawin lamang.
Hindi niya akalaing hahayaan siya ng dalaga sa ginagawa. Pag-angat niya ng tingin ay tinawa na siya ng dalaga. What? You can't do it. Nang aasar na anya sa binata. Naisunsob ni Tyrone ang mukha sa liig ng dalaga at nagreklarno. Baby, please don't do this to me. Lalo niyang tinawanan ang binata. Wala akong ginagawa. Idinipa pa niya ang mga kamay. Napaungol si Tyrone nang gumalaw ang katawan ng alaga. Talagang inuubos nito ang pagtitimpi niya sa sarili. Kiss and touch lang. Naisatinig niya ang laman ng isipan. What? Parang nabingi si Jezabel sa narinig. Ang akala niya ay give up na ang binata sa sinimulan nito. Sunod na namutawi sa bibig niya ay ungol na dahil pinangatawan ni Tyrone ang kiss and touch. Literal na touch ang ginagawa nito at una pang minanyak ay ang asa pagitan ng mga hita niya. Napasinghap siya nang pakawalan na ni Tyrone ang labi niya. Ang akala niya ay titigil na ito pero gumapang pa ang halik nito sa kanyang leg. Tyrone, nasa office tayo. Kulang sa lakas na paalala niya dito nang tanggalin nito ang buttons ng suot niyang blusa. Akin ka lang, he said in raspy voice while nibbling her right ear. Arf, you such a jerk. Naiinis siya pero hindi magawang itulak ang binata. Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Tyrone at tumitig ang namumungat na mga mata sa dalaga. Now you know, nakangising niyang hinaplos ang ibabang labi ng dalaga gamit ang hinalalaki. Nakasimangot na umiwas siya ng tingin sa binata. Pumaling ang mukha niya sa kaliwang direksyon, ngunit sinapo nito ang mukha niya ay hinarap dito. Wala siyang magawa kundi ang makipagtitigan sa mga mata nitong nangungusap. Napalunok siya ng sariling laway nang makita ang humulma ang pilyong ngiti sa labi ng binata. Kaunti na lang talaga at ma-rape na niya ito na wala na naman sa sarili si Tyrone nang makita ang paglunok ng dalaga habang nakatitig sa kanyang mga labi. Walang paalam na kinuyumos niya ng halik ang labi nito. Parang uhaw na sinibasib iyon at ginalugad ng dila ang loob ng bibig ng dalaga na paungol na lamang si Jezabel dahil sa mapagparusa at mainit na halik ng binata. Hindi niya na rin napigilan ang sarili na tugunin ang halik nito. Sobrang nakakaadik ang mapusok nitong halik. Nang muli nitong putulin ang halik ay siya pa mismo ang humabol ng halik sa labi nito. Halos kuyumusin nito ng halik ang labi niya at nagustuhan niya iyon. Natigil lamang siya at nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ang mainit palad nito sa loob ng blusa niya. And hindi pa ito nakuntinto sa paghawak lang sa dibdib niya. Nilaro pa ng daliri nito ang nipple niya kaya nanigas na iyon. Nahawakan ko na ito kaya pag-aari ko na. Anas ni Tyrone bago pinagapang ang halik sa liig ng dalaga. Dumiin ang kapitbiya sa balikat ng binata nang nasa punong dibdib na niya ang labi ng binata. Halos wala na siyang maitago dito. Siya pa naman ang nagsabi noon na kung sino ang makakita sa private part niya at makahak niyon ay ito na pag-alalayan niya sa kanyang sarili. Nang idiin nito ang sarili sa pagitan ng mga hita niya ay nakurot niya ito sa braso. Ang akala ko ba ay touch and kiss lang. Napabuga ng hangin si Tyrone at niyakap ang dalaga. Gusto ko lang maramdaman mo kung gaano kalaki ang epekto mo sa aking anaconda. Gustong matawa ni Jezabel sa binata at mukhang pasa na ang mundo. Wala sa sariling bumaba ang tingin niya upang tingnan ang bagay na tumutusok kanina sa perlas ng silangan niya. Damn, ang laki, naibulong niya sa sarili nang makita ang namumukol na shaft nito. Kahit natatabunan iyon ng suot nito pang ibaba ay halatang malaki ang mahaba iyon. Gusto mong makita ang size, nakangising tanong ni Tyrone sa dalaga. Mukhang natauhang nag-angat siya ng tingin. Nang magsalubong ang tingin nila ng binata ay inirapan niya ito. Huwag na at alarm kung hindi mo rin iyan pakman sa akin. Natawa si Tyrone at niyakap sa dalaga. Inayos na rin niya ang suot nitong pangtaas. Tama ito, wala siyang balak na patikman pa dito iyon dahil kapag nangyari iyon ay hindi niya maipangakong panindigan pa niya ang gustong mangyari. Gusto niya kasing malagraduate muna ito sa pag-aaral bago ito ang kinin. Inis na itinulak na niya ang binata palayo sa kanya. Mukhang siya lang ang nawet sa kanilang dalawa. Akin na ang cellphone ko. Napilitan si Tyrone na ilabas na ang cellphone ng dalaga. Pero bago iyon ibalik sa dalaga ay binuksan niya muna at unblock ang sarili. Huwag mo na uliting a-block ako. Nanlaki ang mga mata ni Jezabel nang makitang nabuksan ng binata ang cellphone niya. Ramdam niya ang pamumula ng pisngi nang makitang ang magandang ngiti sa labi ni Tyrone.
Halatang masaya ito sa kung ano ang natuklasan sa kanyang cellphone. Upang pagtakpan ang nadarama ay pahablot niyang binawi ang cellphone. Nahulaan mo naman pala ang password tinayanong mo pa. Natatawa niyakap ni Tyrone ang dalaga at hinalikan ito sa noo. Ang saya niya dahil ang password ay ang kanyang kaarawan. O tama na at baka mamanyak ka na naman. Tulak niya sa binata pero ang totoo ay gusto niyang nakakulong lang sa yakap nito. Huwag no na akong F-block oak. Masuyo niyang pakiusap sa dalaga habang mataman itong pinagmamasdan. Na, huwag mo lang akong galitin. Mukhang napilitang anya. Nakangiting ibinaba na ni Tyrone ang dalaga mula sa pagkaupo sa lamesa sa kalumayo dito. Ihahatid kita mamaya, okay? Hindi ba si Emily ang ihahatid mo? Nakatikwas ang kilay na anya. May sarili siyang sasakyan na. Pero kung wala ay ihahatid mo. Mataray niyang tanong muli sa binata. Napabuntong hininga si Tyrone, ang relasyon ko kay Emily ay hindi katulad ng inaakala mo. Inis na tinalikuran niya ang binata. Kaya pala ang alan ng lahat dito ay siya ang fiancé mo at ako ay malaking hadlang sa relasyon ninyong dalawa. Napabuga na ng hangin sa bibig si Tyrone at hinayaang makaalis na ang dalaga. Kapag ganito ang mood nito ay hindi madaan sa paliwanag, alam niya ring nagsiselos ito. Nang wala na ang dalaga ay tinawagan niya si Julia mula sa intercom. Sir, may kailangan po kayo, tanong ni Julia nang makapasok sa loob. Gusto kong malaman ang nangyari kay Jezabel noong wala pa ako dito sa kumpanya. Hindi na nagtanong pa si Julia sa binata. Tinawagan niya ang taong may hawak sa footage ng bawat department area. Sadyang may surveillance camera ang bawat department at ilan lang ang nakaalam niyon. 10 minuto lang ang hinintay ni Julia saka natanggap ang copy ng video na kuha mula sa area ni Jezabel. Maging siya ay gusto ding makita ang nangyayari sa area na iyon. Sir, ito na po ang footage. Iniharap niya ang laptop sa binata bago play ang video. Naikuyom ni Tyrone ang kanang kamay habang pinapanood ang footage. Call them. Matigas niyang utos sa kanyang assistant. Nagkukumahog na lumabas ng opisina si Julia at unang pinuntahan ay si Katibag sa kasunod ay si Emily. Nagulat pa ito nang bigla siyang pumasok sa opisina nito. Pinatatawag ka ni Emily. Napangiti si Emily, ang akala niya ay matitiis siya ni Tyrone. Sinasabi na nga ba niya at hindi siya kayang baliwalain ang binata ng maghapon, lalo na at alam nitong masama ang loob niya dahil kay Jezabel. Susunod ako, anya at inayos ang sarili. Mapula na ang labi niya pero naglagay siyang muli at blush on na pailing si Julia nang makita ang ginagawa ng babae. Parang bigla siyang naawa dito kahit ayaw niya sa ugali nitong feeling asawa na ng sihi kung umasta sa kumpanya. Kung alam lang nito kung bakit pinatatawag ng sihi, ay tiyak na gustuhin na lang nitong magmukhang maputla at baka sakaling maawa ang binata dito. Iniwan na niya ito at bumalik na sa kanyang working table. Matapos mag-spray ng pabango sa katawan ay walang pagmamadaling lumabas ng opisina si Emily, hinayaan niya ang mga mataba halatang galing sa pag-iyak upang lalong makonsensya si Tyrone at parusahan si Jezabel bilang pagbawi sa pagpaiyak sa kanya kanina. Napangiti siya nang makitang bukas na ang pinto at talagang hinihintay ang pagdating niya. Hindi na siya kumatok at taas noon na pumasok sa loob. Ngunit bigla siyang natigilan nang makitang naroon din si Katibag at mukhang maamong tupa na nakatayo lang sa harapan ni Tyrone. Come in. Tawag ni Tyrone kay Emily nang makita ito sa bungad ng pinto. Biglang napalitan ng kaba ang nadaramang excitement kanina nang marinig ang nalamit na tinig ng binata. Isinara niya ang pinto kahit hindi nito inutos iyon. Pinatawag mo daw ako, walang gana niyang tanong kahit kinakabahan. Dapat niyang ipakita sa binata na ito ang may kailangan sa kanya at may kasalanan kaya gumawa ito ng paraan upang mawala na ang tampo niya rito. Malamig ang tinging ipinuko ni Tyrone kay Emily sa kaumayo mula sa kinaupuan. Hanggang ngayon ay hindi niya akalaing ang babaeng nakilala niyang mabait, nakakaawa at mahina ay nagbabalat kayo lamang pala. Naging masama ang tingin niya noon kay Jezabel dahil naniniwala siya na ito ang kinakawawa. Maldita at spoiled kasi sa kanya si Jezabel, kaya alam niyang kaya nga nitong gawa ng kalokohan si Emily para lang lumayo siya sa huli. Nanatili lang nakayuko ang ulo ni Katibag at takot na salubungin ang alinmang tingin ng dalawa. Wala pa man ay natatakot na siya kay Tyrone. Ramdam niyang nagawa siyang kasalanan kaya siya pinatawag.
Natatakot din kay Emily dahil kung sakali may natuklasan ang sihi ay magagalit din ito sa kanya. Tyrone, what's wrong? Bakit narito si Ailey Katibag? Tanong ni Emily sa kaumupo sa upuan kahit wala pang sinasabi ang binata. Wala akong sinasabing maari ka nang umupo. Sita ni Tyrone kay Emily. Napahiya siya sa sinabi ng binata, kaya naiinis na tumayo siya. Ano ang problema? Hindi pa ba sapat ang sama ng loob na dulot mo sa akin kanina? Malungkot na tanong niya rito at pinakitang naiiyak na siya upang mag-guilty ito. Ang akala pa naman niya ay babawi ito ngayon kaya siya pinatawag. Ano ang bilin ko sa iyo about Jezabel bago ako umalis dito sa kumpanya? Tanong ni Tyrone kay Emily. Umawaang ang mga labi ni Emily at hindi agad nakasagot sa binata. Jezabel na naman? Ano na naman ang isinumbong ng malditang iyon sa iyo? Napatiimbagang si Tyrone at pinigilan ang sarili na magtaas ng boses. Tyrone, kung ano man ang sinabi niya sa iyo ng babaeng iyon ay huwag mo sanang paniwalaan. Alam mo na lahat ay gagawin niya upang masira tayo sa isa't isa. Mahinahon na pakiusap ni Emily sa binata at lumapit dito. Ngunit nang hawak niya ito sa kamay ay nag-iwas ang binata. Lagi mong sinasabi sa akin iyan noon at pinaniniwalaan ko rin. Hindi ko man lang naisip na itanong sa sarili ko kung bakit gagawin iyon ni Jezabel gayong alam niyang mas importante siya sa buhay ko. Kinanahan na naman si Emily at mabilis na nag-isip ng dahilan. Hindi na niya naisip yan dahil sa selos. Selfish siya at ayaw na may kahati sa atensyon mo kaya niya ako gustong umalis. Tyrone, alam mo iyan at ilang beses na niya akong ginawa ng masama sa mismong harapan mo. It's because you provoke her. Jezabel is honest at hindi nagpapanggap sa harapan ko, lalo na kapag galit siya at ayaw sa isang tao. Naisatinig ni Tyrone ang laman ng isipan. Ang tanga niya, ngayon niya lang na-realize ang bagay na iyon. What? So ako ay hindi honest? Naiiyak na turo ni Emily sa sarili. Alam mo sa iyong sarili ang sagot dyan. Malamig niyang tugon kay Emily. Nanatili lang natahimik si Katibag sa kinatatayuan at siya ang kinakabahan sa kalabasan ng argumento ng dalawang nasa harapan niya. Naaawa rin siya kay Emily dahil sa malamig na palitungo ng nila. Ang akala pa naman niya ay solid ang relasyon ni Emily sa binata. Tuluyan nang pumatak ang luha ni Emily at masama ang loob na tumingin kay Tyrone. Kung ganyan ang tingin mo sa akin sana ay hindi mo na ako kinukop para lang tuparin ang pangako mo sa akin noong iniligtas kita. May kasamang panunumbat na anya. May isang bahagi ang puso ni Tyrone ang nakaramdam ng guilt dahil sa panunumbat ng dalaga. Pero mas nanaig ang katigasan ng puso niya rito ngayon. Tama ka at ang laki kong gago noon dahil sa naisip na maari kayong magkasundo ni Jezabel at may matawag siyang ate sa katauhan mo. Napaspo si Emily sa dibdib niya kung nasaan ang kanyang puso kasabay ng pagkabuhay sa pagkakatayo. Nasasaktan siya sa mga sinasabi ni Tyrone. Ang gusto ko noon ay may babae ring makabonding si Jezabel sa bahay, kaya kita pinatira doon sa halip na bigyan ka ng sariling bahay. Ginagamit mo lang ako from the start para sa kapakanan ng babaeng iyon. Hinayaan niya lang ang luhang namimilisbis sa kanyang pisngi. Alam mo na hangad ko lang din ang kabutihan mo. Alam mo rin from the start kung ano ang papel ni Jezabel sa puso ko upang hindi mo ma-misunderstand ang kabutihang ginagawa ko sa iyo. Napahiya si Emily sa sarili at totoo ang mga sinasabi ng binata. Dahil doon ay lalo lamang siya napahiya. Ihingi ko ng tawad ang paggamit ko sa iyo pero hindi ko palampasin ang mga ginawa mo kay Jezabel para lang magalit ako sa kanya. Dumilim ang anyo ni Tyrone at napatiim bagang nang maalala ang tawag kanina ng isa niyang tauhan. Aano ang ibig mong sahihin? Wala akong ginawang masama kay Jezabel. Inaamin ko na hindi ko siya gusto pero kasalanan rin niya. Pagtatanggol niya sa sarili. Speak. Pagalit na utos ni Tyrone habang nakatingin kay Katibag. Kamuntik nang mapalundag si Katinag mula sa kinatayuan nang sa kanya na nakatingin ang binata. Tyrone, kung may galit ka sa akin ay huwag mo nang idamay ang ibang tao. Saktan mo ako kung gusto mo pero hindi ko hahayaang galawin mo ang sino man sa kaibigan ko. Tumigas ang anyo ni Emily at humarang sa harapan ni Katibag. Wala ka sa posisyon upang mag-demand ng ganyan sa akin. Malamig niyang tugon kay Emily. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyong binubuli ko si Jezabel. Kung sino man po ang magsumbong sa inyo ay tiyak na inutusan lang din siya ni Jezabel upa,
Natigil sa pagsasalita si Katibag nang biglang ihampas ni Tyrone ang palad nito sa lamesa. Gulat na napaurong ng hakbang si Emily dahil sa ginawa ng binata. Katakot din ang galit na nakikita niya sa mga mata nito. Ang kaibigan niya ay humawak sa kamay niya at nanginginig iyon dahil sa labis na pagkabahala. One more slander her name and I will cut your tongue. Ang ni Tyrone kay Katibag. Tyrone, enough. What's wrong with you? Bakit lahat na lang ng kaibigan ko ay gustong siraan ng babaeng iyon? It's your fault, not her. Napasinok si Emily at parang nalunok niya ang sariling dila dahil sa pagsigaw ng binata at galit sa kanya. Nanginig ang ibabang labi niya at hindi magawang isatinig ang nais sabihin. Don't deny it dahil nahuli na ang dalawang lalaking sumaksak sa kanya ng gabing iyon. Alam ni Emily na kung wala siyang lipstick at blush on ay makikita ang bigla niyang pamumutla. Halos mabingi na siya ng kabog ng sarili niyang dibdib. Hindi maaring malaman ni Tyrone ang lahat ng ginawa niya upang mapalayo dito ang dalaga. Umiling siya at pilit na magsalita. Hay, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko sila kilala at siguradong binayaran sila upang bumaliktad at ako ang ituro. Napatbagang si Tyrone at lalong nagdilim ang aura. Ang pambubuli ng kaibigan mo kay Jezabel dito sa kumpanya ay binaliktad din at gawa ni Jezabel. Nakagat ni Emily ang loob ng labi at naglikot ang tingin. Paglingon niya kay Katibag ay halatang guilty. Kung ganoon ay naikanta na pala siya nito. Look what you've done. Pagalit na ani Tyrone at iniharap ang laptop kay Emily. Naiyak na lang si Emily at hindi na alam ang sasabihin. Nakalimutan niya na mayroong surveillance camera sa bawat area. Kitang-kita sa video kung paano siya kasaya habang pinapanood ang pangbubuli kay Jezabel. Dinig sa audio kung anong mga masasakit na salita ang ibinabato kay Jezabel. Naroon lang siya at pinapanood ito sa halip na awatin o sawayin ang mga nambubuli. Ang huling video pa ay kinampihan niya o ipinagtanggol si Katibag kay Amy Timothy. Now, tell me kung ano ang nagawang kasalanan ni Jezabel para iutos mo sa babaeng iyan na parusahan. Nagigtingan ang panga ni Tyrone dahil sa galit at matalim ang tinging ipinukol kay Emily. So sorry, pero nagawa ko lamang iyon dahil inaagaw kanya sa akin at enough for your lies. Bulyaw ni Tyrone sa dalaga at lalo lamang siya nagagalit sa mga riiso nito. Wala siyang inaagaw sa iyo at lalong wala kang karapatang parusahan siya. Ako lang ang may karapatan sa kanya, naintindihan mo, hindi na alam ni Emily ang isasagot sa binata. Hindi niya matanggap na mawala sa kanya ang lahat ngayon. Ang karangyakan, tiwala ni Tyrone lalo na ito sa buhay niya. Nang bumukas ang pinto at may pumasok ay hindi na niya kinaya. Nang pakatumba na siya, ito na lang ang naisip niya upang takasan ang hinaharap na delobyo. Emily, stand up. Matigas na utos ni Tyrone sa babae nang matumba ito sa halip na tulungan. Alam niyang nagpapanggap lamang ito na hinimatay upang takasan ang nakaambang na interrogation. Mariing naglapat ang mga labi ni Emily at nanatiling nakapikit. Katapusan na niya ang lahat ng ito at alam niyang kahit anong kasinungalingan ang sasabihin niya ay hindi na siya paniwalaan ni Tyrone. Mabuti na lang at napindot na niya ang go signal kanina kay Lori. Lahat ay gagawin niya, kung hindi mapasa kaniga si Tyrone, then siguraduhin niyang hindi rin maging masaya ang binata. Dalhin na sila sa bodega at gusto kong ako mismo ang magbibigay ng parusa sa kanila. Galit na utos ni Tyrone sa tauhan at turo ang dalawang lalaking nanakit kay Jezabel. Si Sir, maawa po kayo sa akin. Hindi ko po sinasadyang i-bully si Jezabel at hindi ko siya sinaktan kaya patawarin niyo na po ako. Nanginginig na pakiusap ni Katibag sa binata at lumuhod sa harapan nito. Kapag nagawa mong gisingin ang babaeng iyan ay baka sakaling hindi na kita paparusahan pa. Turo ni Tyrone kay Emily. Halos tumugo na ang loob ng labi ni Emily dahil sa mariin na pagkagat niyon. Nangangalit ang mga ngipin niya dahil sa galit. Alam niyan hindi nagbibiro ang binata sa sinasabi nitong parusa na ipapataw sa dalawang lalaki. Sarado na ang isip nito at puso para sa kanya. Mabilis na nilapitan ni Katibag si Emily at nyugyug sa balikan. Nasampal pa niya ito nang ayaw pa ring magmulat ng mga mata. Arf, how dare you? Galit na hinila ni Emily sa buhok si Katibag dahil nagulat sa ginawa nito sa kanya. Huli na para maalala ang kalagayan niya ngayon. Nang masakubong niya ang galit na titig ng binata, ay nabitawan niya ang buhok ni Katibag. Dalhin niyo na sila sa bodega.
Matigas na utos muli ni Tyrone sa tauhan. No Tyrone, you can't do this to me. Alam ko na mali ang ginawa ko pero hindi mo ako maaring parusahan dahil ako ang nagligtas sa buhay mo noon. Panunumbat pa niya sa binata. Napatiimbagang si Tyrone at pinaalala ang utang na loob niya dito. Naikuyom niya ang mga kamay at madilim ang anyo na pinakakatigan ang dalaga. Lumalabas na talaga ang tunay na kulay ng pagkatao nito. Ang kilala niyang mabait at hindi manggagamit, ngayon ay isa ng ganid sa lahat ng aspito sa buhay. Bubuka na sana ang bibig niya upang sagutin ang dalaga, ngunit humihingal na pumasok ang kanyang assistant. Sir, may hindi magandang nangyayari sa area ni A. Jezebel. Hinahapong pagbabalita ni Julia sa binata. Walang salitang nagmamadaling lumabas ng opisina si Tyrone. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya, lalo na nang marinig ang sigaw ni Jezebel at tinatawag siya. Nagkagulo sa area nang makita ang pagsuot ni Jezebel sa ilalim ng working table at nag-iyak. Natakot silang lapitan ito upang tulungan sa kung ano ang nararamdaman dahil nanginginig ang dalaga. Takot silang hawakan ito at baka sa halip na makatulong ay lumala. Nagulat din si Lori sa nakikitang reaksyon ni Jezebel nang makakita ng kutsilyo. Ang akala niya ay hihimitayin lang ito ay manakit ng taong nakikita. Hindi niya akalaing ganoon kalala ang takot nito sa patalim. First time niya lang naman kasi ito sinubukan na gawin sa kaibihan. Nang makita ang paparating na si Tyrone ay halos itago niya ang sarili sa likod ni Ruth. Napapiksi siya nang marinig ang muling sigaw ni Jezebel. Ah, kuya, I'm scared. Patuloy na hiyaw ni Jezebel habang nasa ulo ang dalawang kami upang iyuko pa iyon at walang makita. Tabi. Galit na hinawi ni Tyrone ang mga nakaharang sa daraanan niya at nagmamadaling lumuhod upang makita ang dalaga na nasa ilalim. Halos madurog ang puso niya nang ang makitang nanginginig ang buong katawan nito at dumugo na ang ibabang labi dahil kinakagat na nito ang sarili. Sir, tumawag na po ako ng ambulans. Kinakabahang ani Julia at naawa siya kay Jezebel nang makita ito. Baby, I'm here. Halos pabulong lang na Tyrone habang inaabot ang kamay ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Jezebel nang makita ang lalaking nasa harapan. Lalo lamang siya natakot nang iunat nito ang kamay palapit sa kanya. Nang mapatigig sa ulo nito ay biglang parang nagkaroon ng sungay na ikinatakot niya ng husto at doon na tuluyang nagdilim ang kanyang paningin.